Alam niyo po, tatandaan po natin ito kaya ito po yung inyong ipapanalangin at pananaligan sa mga mahal natin sa buhay. Hindi ka mamamatay sa mundong ito nang walang anumang karanasan na nangusap ang Panginoon sa iyo. Hindi ka mag-e-exit sa mundong ito nang hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para makilala mo siya. Gagawa at gagawa siya ng paraan para ipaliwanag, ipamalas, i-explain kung sino siya sa iyo. Kung kinakailangan gamitin niya ang buwan, ang nature, ang creation para maipakilala niya lang kung sino siya sa iyo, gagamitin niya yun. Sinabi po yan sa Romans chapter 1. Kaya nga may mga nagtatanong, paano yung mga nasa tribo, mga hindi inabutan ng ebanghelyo, ano kaya? May paraan ang Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Can you say amen? Mag-uusap siya at magbibigay siya ng paanyaya. Buhay ako, totoo ako, at nasa sa iyo kung mananampalataya ka sa akin. Pero dito sa Pilipinas, napakaraming kaparaanan kung paano magsalita ang Panginoon. At minsan kayo ay nakatanggap ng paanyayang iyon at salamat sa Diyos na kayo ay tumalima doon. Sabi nga sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, magsiparito kayo sa akin. Yun ang laging paanyaya ng Panginoon. Kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatan ng lubha at kayo'y aking pagpapahigahin. Yun lagi ang invitasyon ng Panginoon. Hindi ko kayo pahihirapan, hindi kayo dapat magsakripisyo ng inyong buhay. Ang imbitasyon ko sa inyo ay lumapit kayo sa akin. Can you say amen? At yan ang laging gagawin ng Diyos. Kahit sino at kahit anumang estado ng kanya buhay. At alam nyo, ang napakaganda rito, yung salitang magsiparito kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, hindi lamang po ito minsanan. Ito'y palagian. Hindi lamang ito, minsan kang nakatanggap sa Panginoon, tama na. Hindi. Ang ipanyaya rito ng Panginoon, lagi kayong lumapit sa akin. Lagi kayong pumarito sa akin. Kung kayo'y nabibigatan, kung kayo ay nangangailangan ng kapahingahan, laging ganyan ang imbitasyon ng Panginoon sa atin. Can you say amen? Ngayon, hindi lamang kayo iimbitahan ng walang gagawin. Iimbitahan kayo, sabi niya rito, para pagpahingahin. Pero sabi sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam niyo po yung pamatok, di ba? Pag kayo po yung nasa probinsya, it's a yoke. At sa biblical times, dalawa ang baka na kanilang ginagamit pag-aararo. Hindi katulad sa atin, isang kalabaw lang, di ba? Pero dun sa Bible times, dalawa ho yun. Isang matandang baka at isang batang baka. So ibig sabihin, yung matanda, yun ang talagang expert na, no? Alam niya na kung anong kanyang gagawin. Pero, dapat may tinitrain siya na batang baka kasi, you know, tatanda rin yung bakang yon, kakatayin, gagawing beef stick yun, no? Para, you know. So nagtitrain siya ng pangbata. So ganon yun yung parang picture na pinipaint ni Jesus, no? Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sabi ng ating Panginoong Hesus, tuturuan kita kung paano lumakad sa buhay na ito. Bibigyan kita ng kapahingahan at the same time, tuturuan kita kung paano mamuhay sa mundong ito. Sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. So kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka pahihirapan ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Can you say amen? Nung nakakilala nga ako sa Panginoon, doon ko naranasan na, ganito pala. Hindi pala ako magpapakahirap para tanggapin ng Panginoon, kundi nagpakahirap na siya para makalakad ako ng magaan sa buhay na ito. Ganun pala yon. Na ang buhay hindi dapat of course, kinakailangan mong magtiyaga. Of course, kinakailangan mong gumawa ng magandang bagay, magkaroon ng effort. Pero yung effort na yon, hindi effort para ikaw ay maging tanggap-tanggap sa Panginoon. Yung effort na yon ay isang pamamaraan upang masilayan mo, maranasan mo. Ganito ang buhay, anak. Ganito ang magdidesisyon, anak. Ganito ang kung paano ka magpatawad kung may mga nagkamali siya. Ganito ang pagiging maamo. Ganito ang pagiging mapagpakumbaba. Sapagkat pag pinipili mo ang pamatok ko, sabi ng Panginoon, kagaanan
ang magiging bunga nito. Kapag susundan mo ang aking prinsipyo, kapag tutularan mo ang aking paglakad, mararanasan mo na sa buhay, hindi ka dapat nabibigatan. Sapagkat nandun, tutulong ako sa iyo. Now, hindi ibig sabihin na magiging maayos ang buhay natin. Hindi natin sinasabi na walang pagsubok na mangyayari. Hindi natin sinasabing walang bagyong mangyayari. Mayroong bagyo. Kaya dapat nating ihanda ang ating sarili, mga kapatid. May mga bagay na ayaw mong mangyari, pero mangyayari yon. Pero ihahanda ka ng Panginoon bago pa man mangyari yon. Ihahanda niya ang puso mo, ihahanda niya ang kaisipan mo, ihahanda niya ang iyong pagtitiwala. Sapagkat malalampasan mo ang anumang uri ng pagsubok na dinadala mo sa buhay mo at sa pamilya mo o kahit sa sino pa man na iyong dinadala ngayon. Can you say amen? In fact, this afternoon, maaaring pumunta ka rito, may daladala kang kabigatan. Anong sabi ng Panginoon? Lumapit ka lang sa akin, anak. Kayang-kaya natin yan. Amen? Kaya nyo ba yan? Kaya nyo yan sapagkat kaya ng Panginoon yung pagsubok na yan. Can you say amen? So, lagi kayong lumakad ayon sa paanyaya ng Panginoon. Every day will be a decision making. Actually, ito yung araw-araw na desisyon eh. Na, sige Panginoon, susunod ako ngayon. Sige Panginoon, magtitiwala ako sa inyo ngayon. Hindi ako gagawa ng aking sariling kakayanan lang. Magtitiwala ako sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya. At minsan, mas mahirap magtiwala sa Panginoon at sa kanyang kabutihan kaysa mamroblema sa iyong pagsubok. Minsan parang mas madali na problemahin mo ang problema mo kaysa magtiwala ka at maging mapayapa sa Panginoon. Hindi po ba? Meron po bang katulad ko na gano'n? Mas madaling mamroblema kaysa... Di ba? Parang mas madaling mag-complain. Parang mas madaling maging, Pero minsan, ang milagro ng Panginoon ay dumarating sa panahon na kinakailangan maging mapagpasensya ka lang. Pasasaan ba't kikilos ang Panginoon sa iyong sitwasyon? Can you say amen? Maghintay ka lang sa tamang panahon. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po. May tendency po tayo na laging magmadali. Pero ang Panginoon, hindi kailanman nagmamadali. Alam niya kung ano magiging resulta. So, magtiwala lang po tayo at magpahinga. Alam niyo, kapag sinagot na ng Panginoon yung inyong pinapanalangin, marirealize nyo, napakarami akong oras na sinayang sa pamamroblema, sasagutin din pala ng Panginoon ang aking pinoproblema. Can you say amen? Minsan hindi ka tuloy nagkakatulog. Ayan, hina-high blood ko tuloy or ikaw ay nagkaka-insomnia. Sabi ng Panginoon, darating yan, masasagot yan, nagtitiwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba sa sinasabi ko sa iyo? Naniniwala ka ba sa aking pangako? So kung naniniwala ka, yon, magtiwala ka lang. Huwag kang masyadong konsumisyon or masyadong bumigay sa konsumisyon sa iyong buhay. Amen? Sino rito ang nakukonsumisyon sa buhay? Amen? Panahon na para ikaw ay magpahinga sa presensya ng Panginoon. Amen? Yung mga konsumisyon sa buhay minsan ay pagkarami-rami. Hindi mo trabaho ang mangonsumisyon. Ang trabaho mo ay magtiwala at manalangin sa Panginoon. Tapakan po natin ang Panginoon. Oh, thank you, Lord. Pangalawa, ang taong sumunod sa Panginoon ay nakaranas. Sabi nga po natin, nakaranas. Nakaranas ng pagbabago sa buhay niya. Talagang mapapansin mo, talagang imposibleng mabago ng taong ito, pero isang milagro at tunay na milagro ang pagbabago ng buhay natin. Minsan, akala natin wala ng pag-asa itong taong ito. Mga kapatid, habang buhay, hindi po ba? May pag-asa. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat pag dumating yung pagkakataon na ma-encounter ng isang tao ang Panginoon, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago. Sabi nga po natin bago. Bagong nilikha. Hindi siya, anong tawag nito? Hindi siya yung inassemble or hindi siya finabricate. Binago talaga. Ganon ang ibig sabihin sa original na language. Alam niyo po ba yung caterpillar? Ano ba Tagalog ng caterpillar? Uod na lang, okay? Yung uod na yon, okay? Na napakaraming paa, gumagapang, at pag siya ay dumating sa punto na siya ay nagkaroon ng tinatawag na, anong tawag doon? Nalimutan ko tuloy yun. Oo, yung nagkaroon siya ng transformation.
Metamorphosis, yon ang tawag doon, di ba? Which is a wonder in science. It's a wonder. Kasi yung palang uod na yon, pagka nagkaroon ng metamorphosis, hindi siya katulad na ng uod. Parang isang bago siya na creation. In fact, even the DNA of a caterpillar is different from the DNA of a butterfly. It's a new person. Ganon na nangyayari sa isang tao na nag-decide na makakilala sa Panginoon. Ito na lang po sa Matthew chapter 28, verse 16. Nais ko pong dalhin niyo po ito. Nais ko pong panghawakan po nating lahat ito. Sa loob ng 40 taon ng aking paglalakbay bilang isang Kristiyano, napatunayan ko na walang ibang pinakamagandang karanasan sa buhay na ito, kundi ang maging hindi lamang pinagpala ng Diyos, kundi maging isang pagpapala para sa iba. Verse 16, sabi niya, samantalang ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na ipinagbilin sa kanila ni Jesus. At nang siya kanilang makita, ito'y nung siya ay nabuhay na maguli, sila'y sumamba sa kanya. Ngunit ang iba'y nag-aalinlangan pa rin. Paglapit ni Jesus sa kanila, sinabi niya, naibigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Lahat ng otoridad, sa langit, sa lupa, anumang otoridad yan, ito'y binigay na sa akin. Kaya, sabi niya rito, sa inyong paghayop ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Pumayo kayo, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang gumanap. Turuan ninyo, magturo kayo. Huwag lang po ninyong sarilinin ang tinanggap ninyo na karanasan. Ibahagi ninyo ang inyong karanasan. Ituro ninyo, sabi niya rito, na sila'y sumunod din sa akin at sa mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan nyo ito. Tandaan po natin, ha? Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi lamang sa panahon na kayo tumanggap, hindi lang kayo ay sa panahon na kayo sumunod. Hindi, hanggang sa huling panahon, hanggang sa katapusan ng mundong ito. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya bilang isang tagasunod ni Kristo, magpapatuloy po tayong maglilingkod sa Panginoon. Magpapatuloy po tayong gagamitin natin ang buhay bilang isang patotoo. At hindi ko sasarilinin ang magandang balita na ibinigay sa akin, ang karanasan ko na lumakad ng may katagumpayan at nagkaroon ng purpose sa buhay. Hindi ko sasarilinin yon. Patuloy kong sasabihin yon sa iba. Saan mang lugar, sa trabaho po ninyo, kayo ay tinawag ng Diyos sa lugar na yan para maging isang patotoo. Kayo mismo ang katunayan na may Diyos na buhay na matapat. Ang inyong buhay ay isang katunayan ng Diyos ay sumasa atin. Kaya naman, sabi ng ating Panginoong Hesus, bilang isang tagasunod, maging patotoo kayo. Matthew chapter 16 verse 24. At magwawakas na po ako rito. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga tagasunod niya, kung ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kung sino man ang gustong sumunod sa kanya, sabi ng ating Panginoong Hesus, napaka-importanting i-deny mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus. Now, hindi naman ibig sabihin, ipinitensya na po tayo. No? Hindi po yung gano'n na ibig sabihin. Yung krus po doon ay sumisimbolo ng purpose. Pasanin mo ang pagkatawag po sa iyo. Meron kang sariling pagkatawag. May binigay sa iyong Panginoon na sariling pagkatawag. Pasanin mo yon at sumunod ka sa Kanya. Ano nga ba ang nakikita mong pagkatawag ng Panginoon sa iyo? Ano ba ang nais niyang gawin mo sa mundong ito? Si Kristo Jesus, ang kanyang purpose ay ang pagkapako dun sa krus. Nakatuon siya doon. Ganon din sa atin. Merong purpose ang Panginoon sa iyo. Ang iyong giftings at ang iyong talents ay mga clues kung paano mo ito magagamit para sa kanyang kalwalatian. Sapagkat sa buhay na ito, wala pong ibang pinakamagandang karanasan kundi ang masabi mo na natupad ko ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. At walang pinakamagandang statement na iyong maririnig sa kanyang presensya kundi ang sabihin sa iyo, well done, good and faithful servant. Amen?